Ang Alaska ang pinakamalaking estado sa USA ng malaki ang agwat. Pero base lang ito sa sukat ng lupa. Kahit malaki at mayaman sa likas na yaman, pangatlo pa rin sa pinakamaliit na ekonomiya sa Unyon ang estado, na may GDP na 68 bilyong dolyar lang. Malaki ang Alaska, pero dahil sa heograpiya, karamihan ng lupa rito ay hindi angkop sa tirahan o malalaking industriya. Kaya maliit ang populasyon. Iyan, kapag pinagsama sa malayong lokasyon nito, ay nangangahulugan na ang tanging mga industriya na umunlad doon ay yaong mga kailangang naroon talaga. Mula sa industriya ng balahibo, pangingisda sa Artiko, pagkuha ng langis, at maging ang makabagong turismo. Karaniwan, umaasa ang ekonomiya ng Alaska sa pagkuha ng yaman dito at pagpapadala nito sa mga lugar na kulang sa likas na yaman pero mas angkop tirhan. Walang masama doon. At bilang Australiano, hindi rin ako dapat magsalita. Pero gumagana lang ang sistemang ito kung may mahalagang makukuha mula sa malayong lugar. Karaniwan, langis ang may demand sa buong mundo at madaling ibiyahe. Ngunit paubos na ang langis sa Alaska dahil naabot na nito ang rurok ng produksyon dekada na ang nakalipas at patuloy nang bumababa. Ngayon, ang estado ay gumawa ng ilang mga kawiliwiling pamumuhunan para sa kinabukasan nito upang labanan ang hindi maiiwasan. At ang mga pamumuhunang iyon ay sulit na pag-usapan isa-isa. Pero kahit ganoon, ang totoo ay habang ang buong USA ay nakaranas ng napakalakas na paglago nitong mga nakaraang dekada, ang Alaska ay nanatiling stagnant at kung isa sa alang-alang pa ang inflasyon na lalo pang tumama sa estado, ay talagang bumagsak ito. Ito ay isang kawiliwiling problema dahil ang malaking bahagi ng ekonomiya ng Alaska ay kumikilos ng kakaiba kumpara sa ibang bahagi ng bansa. Bukod pa rito, lumalakas ang papel nitong sentro ng militar at lohistika na maaaring maging susi sa muling pagbangon ng estado. Paano nga ba naging ganito ang Alaska ngayon? At ano ang sanhi ng mga hamon nito? Bakit hindi hinahayaan lumala ng husto ang kalagayan nito? Pagkatapos gawin ang mga iyon, mailalagay na natin ang Alaska sa Economics Explained Leaderboard para makita ang paghahambing nito sa ibang US estado at sa mga ekonomiya ng ibang bansa. Ang Alaska, dahil sa lokasyon nito, ay may pabago-bagong papel sa pandaigdigang kalakalan at depensa. Noong una, kailangan ito ng Rusya dahil gusto nilang ipalaganap ang Kristyanismong Ortodokso sa bagong mundo. Noon, laganap ang gawaing misyonero sa kanluran at silangan. Pangalawa, nang madiskubre ang balahibo ng hayop, maraming mga ngaso ang naengganyong magtatag ng kalakalan doon. Pero hindi ito naging simula ng malaking pamayanan kahit mahirap ang kondisyon. Noong kasagsagan, wala pang 1,000 nanirahan sa kagubatan ng Alaska. Karamihan ay lalaking naghahanap ng trabaho. Pati mga suliranin sa agrikultura sa Hilaga, hindi nakatulong. Mabagal ang pag-unlad. Malaking bahagi ng unang tagumpay ng mga Ruso sa Alaska ay dahil sa pagpapalawak ng kanilang network sa pamamagitan ng pagtatayo ng isa pang pamayanan sa California upang makipagkalakalan sa mga Kastila. Siyempre, sa isa marahil sa pinakamalalaking pagkakamali sa pagbebenta ng lupa, ipinagbili ng Tsar ng Rusya ang lupain ng Alaska, mga 370 milyong acre, sa Estados Unidos noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, sa halagang 7.2 milyong dolyar. Ayon sa karamihan ng mga sanggunian, ito ay maaring katumbas ng humigit kumulang 100 at 13 milyong dolyar sa kasalukuyan. Ngunit bilang mabilis na paalala, mahirap talagang i-adjust ang halaga ng pera noon dahil sa inflasyon, dahil iba-iba ang pera, iba-iba ang mga bansa, at pinakamahalaga, napakalaki ng pagkakaiba ng mga presyo noon kumpara ngayon. Halimbawa, hindi na natin pinapansin ang presyo ng langis ng balyena ngayon, pero noon ay isa ito sa mga pangunahing gamit sa bahay. Kaya napakahirap ikumpara ang inflasyon sa dalawang magkaibang panahon na sobrang layo ng agwat. Kahit ipagpalagay nating sinusukat ng mga bansa noon ang ekonomiya gaya ngayon, hindi naman nila ito ginawa para kay Anti-Side Tangenova. Lahat ay sang-ayon na malaking nawalang oportunidad ito para sa Rusya at malaking pakinabang para sa Estados Unidos. Bukod pa sa pangingisda, troso, tingga, zinc, tanso, platinum at ginto sa nasabing lugar. Napatunayan ng pagkakatuklas ng langis sa Kenai Peninsula na magiging matatag itong basehan ng ekonomiya ng US sa mga susunod na dekada. Noong ika-3 ng Enero, 1959, opisyal na naging estado ng US ang Alaska at pagsapit ng 1968, naging mahalagang tagagawa ng langis ang Alaska at ang industriya ay nagbibigay ng mahigit 20% ng kabuang kita sa treasury ng estado. Noong 1969, 700 milyong dolyar sa mga bid para sa mga lupain ng langis ang nagbigay hudyat sa simula ng Black Gold Rush. Ito ay isang malugod na tinanggap na lumalagong industriya dahil kahit na may makabagong infrastruktura, hindi para rin kaaya-aya ang rehiyon para sa karamihan ng mga gawain. Una sa lahat, kulang ito sa matabang lupa
at ang estado ay may malaking problema sa partikular na hadlang na ito. Isa itong teritoryo na nahihirapan dahil sa maikling panahon ng pagtatanim, medyo malamig na tag-init, at matitinding taglamig. Dahil dito, maliit ang agrikultura sa Alaska at kadalasang tanim ay dayami, sebada, patatas, karot, at kale na matibay sa lamig. Ang Alaska ay doble sa laki ng Texas, ngunit pangatlo sa may pinakamaliit na populasyon sa US. At kahit may maliit at papaliit na populasyon, hindi pa rin nito kayang pakainin ang sarili. Humigit kumulang 75% ng pagkain na kinokonsumo ng mga residente ay inaangkat mula sa labas. Dahil maliit din ang populasyon, mabagal ang pagtatayo ng malalaking tindahan, kaya nananatiling mataas ang presyo. Mga 30% ang mas mataas ang presyo ng mga grocery kumpara sa ibang bahagi ng bansa. At ganito rin ang porsyento para sa mga damit at karamihan ng iba pang mga pangunahing pangangailangan. Bukod sa mga pangunahing pangangailangan, 30% ang mas mataas ang halaga ng pamumuhay sa Alaska kumpara sa pambansang average. Ang mga pangunahing serbisyo tulad ng kuryente at tubig ay mas mataas ng 49% kumpara sa pambansang average. Muli, dahil sa maliit na saklaw at malayong lokasyon ng mga operasyong ito, bilang pagsisikap na hikayatin ang paninirahan, may ilang mga planong pinansyal na suporta ang Alaska. At ang pinakakilala dito ay ang Alaska Future Fund, isang programang nagkakahalaga ng $100 milyong na namumuhunan sa mga negosyo at proyektong sumusuporta sa mga pangunahing sektor ng ekonomiya ng Alaska, kabilang na pero hindi limitado sa likas na yaman, transportasyon at infrastruktura. Palaguin ang ekonomiya ng Alaska at itaguyod ang bagong henerasyon ng mga pribadong oportunidad sa estado. Iyon ang layunin. Malaki ang pinansyal na mapagkukunan na ito, pero maliit lang ito kumpara sa mas malaking sistemang pinansyal ng Alaska. Ang Future Fund ay bahagi ng Alaska Permanent Fund na nilikha ng pamahalaan ng Alaska noong 1950. Ito ang pinakamalaki at isa sa pinakamatandang sovereign wealth fund sa US. Malaki ang reserba ng langis sa Alaska na kumikita ng bilyon-bilyong dolyar sa buwis. Bahagi ng kita rito at mula sa ibang mga proyekto sa pagmimina ay taunang idinedeposito at ipinupuhunan sa diversified portfolio para mapalago ang pondo. Bilang resulta, ang permanenteng pondo ay lumago na sa mahigit 64 na bilyong dolyar. Hindi tulad ng karamihan sa mga pangunahing sovereign wealth fund sa buong mundo. Ang kita mula sa investment pool na ito ay direktang ibinabayad sa mga mamamayan ng Alaska. Karaniwan, ang mga bayad na ito ay umaabot mula 1,000 hanggang 2,000 dolyar bawat tao kada taon. Para sa taong 2021, ang dibidendo ay 1,114 na dolyar. Ibig sabihin, ang isang pamilyang may 4 na miyembro ay makakatanggap ng 4,456 na dolyar. Nakatulong ito sa mga katutubong Alaskan, pero hindi pa rin sapat laban sa tumataas na gastos sa pamumuhay nagdudulot ng problema sa sustentabilidad ng estado. Marami sa mga industriya ay naroroon lamang dahil umaasa sila sa mga likas na yaman ng Alaska mismo. Sikat ang langis, pero may ibang mahahalagang industriya na tanging sa Alaska lang pwedeng gawin dahil sa kakaibang lokasyon nito sa mundo na may mahigit 3 milyong lawa, 12,000 ilog, 6,600 at 40 milyang baybayin at 47,300 milyang tinatayang tidal shoreline. Seafood pantry ng Estados Unidos ang Alaska at mas higit pa roon ang paglalarawan. Noong 2021 at 2022, ang Alaska ang responsable sa pag-produce ng mas maraming seafood kaysa sa pinagsama-samang produksyon ng lahat ng ibang estado at teritoryo sa USA. Bukod pa rito, kung ang Alaska ay isang malayang bansa, ang estado na ito ay magiging ika-9 sa listahan ng mga nangungunang tagagawa ng wild seafood sa buong mundo. Pangunahin sa seafood na ito ang salmon at alimango, na tig-9% ng global market. Ngunit hindi lang industriya ng pangingisda ang interesado sa liblib na Alaska. Noong 1935, sinabi ni General Billy Mitchell sa Kongreso na ang Alaska ang pinaka-estratehikong lugar sa mundo. Ang Alaska, na nasa kipot ng Bering sa pagitan ng karagatang Pasipiko at Arktiko, ay nagsisilbing choke point, kaya may malaking kalamangan ang US sa Great Circle na ruta mula Hilagang Amerika papuntang Silangang Asya. Ang lokasyon nito ang pinakamalapit sa maraming malalaking lungsod, kaya naging popular itong hub ng air cargo at operasyong militar. Hindi dapat maliitin ang mga Great Circle na ruta dahil malaki ang pinaikli nito
sa distansya ng pagpapadala sa pagitan ng dalawang malalaking kontinente na ito. Ang mga pandaigdigang karibal tulad ng China at Rusya ay isinasaalang-alang din ang rutang ito na lalong nagiging mahalaga para sa katatagan ng ekonomiya. Partikular na ang Rusya ay gumawa ng mga hakbang upang direktang pataasin ang kahalagahan nito. Gumawa ng malaking fleet ng icebreaker para mapadali ang pagdaan at naglagay ng toll system para sa gustong gumamit ng serbisyo. Ngayon, mabagal na ang serbisyong ito dahil sa pandaigdigang parusa. Ang kamangha-manghang isipin dito ay ang Northwest Passage ay halos naging alamat lang sa malaking bahagi ng kasaysayan, kung saan maraming ekspedisyon ang nauwi sa matinding kabiguan. Isang nakakatuwang dagdag na kwento ay tungkol sa isang barkong multo na tinatawag na HMS Resolute, na natagpuan matapos ang isang nawalang ekspedisyon sa passage ay pinagputol-putol. Ang ilang materyales nito ay ginamit upang gumawa ng Resolute Desk, mesang pang-opisina para kay Pangulong Rutherford B. Hayes, regalo ni Reyna Victoria. Pero dahil sa malalaking pag-unlad sa teknolohiya ng disenyo ng barko at kaunting tulong mula sa pagkatunaw ng mga yelo sa mga polo, posible na ngayon ang regular na pagpapadala at paglalakbay tuwing mas maiinit na buwan. At dahil na rin sa mas mataas na accessibility, tumaas ang tensyon sa mga bansang paligid ng Atlantiko. Kaya muling nabuhay ang interes sa pamumuhunan para sa seguridad sa Alaska. Ngayong taon lang, gumawa ng hakbang ang gobyerno ng US para suportahan ang malalaking proyekto sa estado sa pamamagitan ng pag-aproba ng National Defense Authorization Act o NDE kasama sa $23 bilyong na batas. Ang 34 na probisyon na nagpapahintulot ng mahigit $770 milyong para sa konstruksyon ng militar sa Alaska. Sa katunayan, naging napakahalagang prioridad na ito para sa US. Kaya ngayon, ang mga operasyong lohistika ng militar at sibilyan ay mas malaki na ang halaga bilang industriya kumpara sa pagkuha ng likas na yaman. Ang iba pang mga industriya na umiiral sa Alaska ay naroon lang talaga upang magbigay ng mga produkto at serbisyo sa mga nagtatrabaho sa langis, pangingisda o lohistika. Ngayon, bagamat malaki ang kinikita ng mga industriyang iyon, sila rin ang nag-aambag sa isa sa pinakamalaking katangian ng ekonomiya ng estado, ang pagiging panandalian ng populasyon nito. Noong 2018, may 406,547 na kabuuang manggagawa na nagtrabaho sa Alaska sa kahit anong panahon. Sa mga ito, 84,238, halos 21%, ay mga manggagawang hindi residente. Ang pinakamaraming bilang ng mga manggagawang ito na labas-masok ay nagtatrabaho sa pagpoproseso ng pagkaing dagat at sa turismo, mga posisyong mahirap punan ng mga residente tuwing abalang tag-init. Ngayon, maraming oportunidad na malaki ang kita para sa mga estudyante sa kolehiyo, mga dayuhan, at mga lalaking mula mainland. Lalaki ang mahalagang salita dito. Sa urbanong lugar gaya ng Anchorage, halos magkapantay ang bilang ng lalaki at babae. Ngunit sa komersyal na rehiyon, may mahigit 180 lalaki na bawat 100 babae. Marami ang napapansin na mas nagiging balanse na ito nitong mga nakaraang taon. Bahagi ito ay dahil sa pagbaba ng produksyon ng langis at iba pang mga trabaho na kilala ang Alaska noon. Bukod pa dyan, hindi nito nababago ang katotohanan na maraming tao ang pansamantalang lumipat sa Alaska para magtrabaho sa mga industriyang ito bago tuluyang umuwi sa kanilang mga tahanan. Dala-dala nila ang kanilang yaman pauwi. Kaya sa maraming paraan, nagiging parang isang malayong lugar ng trabaho ang estado kaysa isang regular na ekonomiya. Sa madaling salita, hindi kayang tustusan ng Alaska ang sarili nito bilang isang hiwalay na entidad. Dahil humihina ang ekonomiya, mas nahihirapan ang mga lokal sa Alaska na manatili, lalo na't hirap silang makipagkumpetensya sa mga dayong manggagawa na pansamantalang nagtatrabaho roon. Ano ang ibig sabihin nito? Sa kinabukasan ng estado, walang tiyak na makakapagsabi, lalo na ang mga ekonomista. Pero may mga mahahalagang pagbabago na dapat tandaan na makakaapekto sa Alaska at kung paano ito gagamitin, dito man sa bansa o sa ibang bansa. Ipinakita ng IPA at iba pang grupo ang pagbabago ng klima sa Alaska sa nakalipas na 60 taon. Malaking bahagi ng estado ay nakaranas ng pagtaas ng temperatura. Higit 3 degree Fahrenheit kada taon at 6 na degree tuwing taglamig. Ang mga ekonomikong epekto na binanggit ng mga eksperto ay kinabibilangan ng pagtaas ng gastusin sa pagpapanatili ng mga infrastruktura at malaking dagok sa pangingisda na siyang ikatlong pinakamalaking industriya sa estado. Ang mga pagbabagong ito, mula sa pananaw na pang-ekonomiya, ay pwedeng maging benepisyo depende sa pagharap dito. Mas mabilis tumaas ang temperatura sa estado kaysa sa ibang bahagi ng mundo. Ibig sabihin, bukod sa air logistics hub, pwede rin itong maging ocean shipping center.
Kapag natunaw ang Arctic, magkakaroon ng rutang pandagat na mag-uugnay sa mga sentrong pang-ekonomiya sa Hilaga. Ang tumataas na temperatura ay maaari ring, sa ilang antas, wakasan ang mga limitasyon sa agrikultura na naranasan ng Alaska noon. Sa halos buong kasaysayan nito, labis na limitado ang pagsasaka dahil sa matinding lamig. Sa mas angkop na klima para sa agrikultura, pwede itong maging mahalagang kita laban sa pagkawala ng ibang industriya. Lahat ng ito ay theoretical pa lang. Ang hindi theoretical ay hindi hahayaang masyadong mapabayaan ang Alaska. Ang pagiging bahagi ng isang federasyon tulad ng Estados Unidos ay may malalaking benepisyo. Napakalaking payong ito na nagpopondo sa pagpapanatili ng mga programa at serbisyong tulad ng kita, seguridad, edukasyon at infrastruktura. $1.3 trilyong ng federal na grant ang ibinigay sa mga pamahalaang estado at lokal noong 2022 lamang. Kung nahihirapan ang isang miyembrong estado, may mekanismo para matulungan ito, lalo na kung estratehikong mahalaga ito sa sistema. Dahil sa krisis sa silangang Europa, hindi mababawasan ang daloy ng federal na pondo sa Alaska sa lalong madaling panahon. Siyempre, maganda iyon para sa buong estado, pero maaring hindi ganoon kaganda para sa mga residente at mga bagong dating na kailangang patuloy na manirahan sa napakamahal na lugar na ito. Dahil sa pabago-bagong kalagayan ng trabaho, naging tuloy-tuloy na problema ang kawalan ng trabaho sa mga lokal. Dahil maraming trabaho ang napupunta sa mga seasonal na manggagawa na nakakahanap ng trabaho sa ibang lugar kapag wala sa season. Kung ikukumpara sa iba pang estado ng US pagdating sa unemployment rate, pangatlo ang Alaska sa may pinakamasamang lagay sa buong bansa, kasunod lang ng New York at California. Kahit pa may suporta itong natatanggap mula sa buong US. Ang isang hiwalay na ekonomiya na sobrang nakadepende sa kakaunting industriya ay palaging magkakaroon ng antas ng hindi pagiging matatag. Maaaring hindi ito lumabas sa pangunahing mga bilang ng ekonomiyang output. Pero siguradong mararamdaman ito ng mga taong sinusubukang gawing tahanan ang isang lugar na karamihan ay itinuturing na industrial na outpost. Ngayon ilalagay natin ang Alaska sa Economics Explained Leaderboard para makita ang paghahambing nito sa ibang US states at sa buong pambansang ekonomiya. Ang GDP ng Alaska ay wala pang $68 bilyong kaya isa ito sa pinakamaliit na estado sa US. Mas mataas lang sa Wyoming at Vermont. Pero ang ekonomiya ng US ay talagang napakalaki kung ikukumpara sa buong mundo. Kung ang Alaska ay isang bansa, ito ay magkakaroon ng ika-85 pinakamalaking ekonomiya sa mundo, katulad ng Slovenia at Belarus. Kahit ganoon, nakakakuha pa rin ito ng 5 sa 10. Ang output na yan ay hinati sa pababang populasyon na 733,000 tao lamang. Ibig sabihin ay may per capita GDP ito na mahigit $72,000. Iyan ay kamanghamanghang bilang. Mahigit $10,000 ang taas kumpara sa pambansang average ng US, na mataas din sa global average. Pero kailangan itong tanggapin ng may pag-iingat. Maraming output ng ekonomiya ang nalilikha ng mga taong hindi naman nakatira sa estado ng full-time. Kaya habang pinapataas nila ang mga bilang ng produksyon, hindi naman nila pinapataas ang bilang ng populasyon. Ibig sabihin, karamihan sa mga taga-Alaska ay hindi kasing yaman ng ipinapakitang numero. Pero base sa nominal na bilang, makakakuha pa rin ito ng 9 sa 10. Malaki ang naitutulong sa katatagan at kumpiyansa ng pagiging estado ng US at estratehikong mahalaga. May sistemang automatikong sumusuporta ang US sa bawat estado kahit anong mangyari dahil sa labis na pag-asa sa ilang industriya at seryosong problema sa presyo ng bilihin, 8 lang sa 10 ang nakuha nito. Ang paglago ay halos hindi gumagalaw, na hindi naman kakaiba para sa mga maunlad na ekonomiya sa buong mundo nitong nakaraang dekada. Pero kakaiba ito para sa isang estado ng US dahil ang buong bansa ay malaki ang naging paglago sa parehong panahon. Ibig sabihin ng lumiliit na sektor ng likas yaman at lumiliit na populasyon ay umabot na ito sa limitasyon hanggat walang malaking pagbabago sa estado. 5 sa 10 ang nakuha dahil lumalago pa rin ito, pero mabagal lang. Panghuli, industriya. Ang lumiit na industriya ng langis ay nabalanse ng turismo, pangingisda at logistics, pero pantay lang iyon. Ang Alaska ang may pinakamababang economic complexity sa USA. Ngunit nakakuha pa rin ito ng 7 sa 10 dahil mataas ang halaga ng mga industriya nito. Kahit mas maliit ang saklaw kumpara sa ibang bahagi ng bansa, ang Alaska ay may average na score na 6.8 sa 10 dahilan. Kaya kahati ito sa huling pwesto sa leaderboard ng mga estado. Ngunit mataas pa rin ang ranggo nito sa pambansa.